초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Ryan wanted to bolt. Gusto niyang buksan ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Wala siyang pakialam kung umabot man sa 100 km per hour ang takbo ng sasakyan. Pero nang buksan niya ang pintuan ng passenger seat, nakalock iyon. Don't waste your energy. I locked it. Tinapik-tapik niya ang manibela. This is why I love Johan's Bugatti. Natahimik siya at natigilan sa sinabi ng binata. Kapag kuwan ay humalukot-kip siya at tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya umimik. Bahala na, Malak Joe siya. Hindi mo ba ako kakausapin? Tanong nito kapag kuwan. It's a long drive to Manila, Ryan. Okay. Binawi na niya. Kakausapin niya na ito. Siguro nga oras na para magkalinawan silang dalawa. Nakataas ang kilay niya at binalingan niya si Tyron. Anong gusto mong pag-usapan natin? Kung ang gusto mong pag-usapan natin ay ang namamagitan sa atin, sige. Umpisahan mo. Magtanong ka hanggat nasa mood akong sumagot at i-entertain ka. Bumuntong hininga ito. Pagkatapos ay itinigil nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humarap sa kanya. Hindi ko kasintahan si Karen. Panimula nito habang nakatingin sa mga mata niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago pa man ako umuwi sa Pangasinan. When I went to Boracay, I broke up with her. Hindi ko sinabi sa'yo kasi gusto kong pagsilusin. Kung hiwalay na kayo, bakit hinalikan ka niya nang dumating tayo galing sa Baguio? Puno ng selos ang boses niya. At bakit mo siya hinalikan sa may balkonahe? Nakita ko Tyron, kaya huwag kang magkaila. She wants me back. Nagbaba ito ng tingin na parabang hiyang-hiya. At tungkol naman dun sa halik na nakita mo, gulong-gulo ako sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya hinalikan ko si Karen para alamin ko nga wala na ba talaga akong nararamdaman para sa kanya. At para na rin na maliwanagan ang isip ko tungkol sa nararamdaman ko para sa iyo. Palagi kayong It's because I was trying to make you jealous. Magpakla itong natawa. Mukhang hindi naman gumagana. This morning, I decided that I had enough waiting for you to get jealous. Then Karen told me that she wants me back. I said no. Ayaw ko makipagbalikan sa kanya. He looked deep into her eyes. Ikaw ang gusto kong makasama. Sinalubong niya ang mga tingin nito ng titig at hinintay ang sasabihin nito. Ang tatlong kataga na iyon na magpapasaya sa kanya. Kaya niya kalimutan ang masasakit na nararanasan niya dito dahil basta sabihin lang nito na mahal siya nito. But he didn't. He just stared at her like he was reading her very soul. Nag-iwas siya ng tingin. Drive. Kailangan maaga tayo makarating sa Manila. Habang nakatingin siya sa labas ng sasakyan, nararamdaman niyang nakatingin pa rin sa kanya si Tyron. Ryan, don't you believe me? I believe you now. Drive. She said in a cold voice. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at pinahururot muli ang sasakyan. Hindi siya umimik hanggang makarating sila sa Manila. Panay ang buntong hininga nito at nagpapanggap siya na hindi niya ito naririnig. Every time he would call her name, she would pretend that she didn't hear him. All she needed was those 3 words and 8 letters. Yun lang at wala ng iba. All she need is to hear him say he loves her and everything will be alright. But he never did. Hinintay niyang banggitin nito ang katagang iniasam niya na marinig mula rito. Pero hanggang sa makakarating sila sa Manila ay wala itong nasabi.
Na makarating sila sa opisina ng insurance company, kaagad siyang bumaba ng sasakyan at hindi man lang nagpaalam sa binata. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya tinawag ni Tyrone na ang pangalan niya. Ryan! Nilingon niya ang binata at sa abot ng makakaya niya, malamig ang mga matang tininang niya ito. Huwag man na akong hintayin, umalis ka na. I can take care of myself. Pagkasabi niyon ay tinulikuran niya ito pumasok sa gusali. Walang buhay na binuksan ni Tyrone ang pinto ng kondo niya nang may marinig na nag-doorbell. Pagkatapos niyang ihatid si Ryan sa insurance company, dito siya tumuloy at nilaklak ang lahat ng alak na mayroon siya. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya lasing. He had a high tolerance of alcohol. Hey man, how's my honey? Tanong kaagad ni Johannes nang buksan niya ang pinto. It's in the parking lot, sagot niya, safe and sound. Nalukot ang mukha ni Johannes sa hindi niya malamang kadahilanan. Yuck! You smell like a drunken man. Huwag mong sabihing nilaklak mo lahat ng alak sa minibar mo. Nagibit balikat lang siya at bumalik sa sala kung saan nagkalat ang bote ng alak na wala namang laman. He grabbed a beer from the center table and handed it to Johannes. Drink? Na, I'm good. Anito at umiling-iling habang tinitingnan ang mga nagkalat na baso ng alak sa sahig. Alam mo ba kung anong oras pa lang? Hindi pa nga nagdidilim. Ang kalangitan ay lasing ka na. He grunted. May mali ba sa'kin? He looked at his friend whose eyes were full of confusion. Is there something wrong with me? Mas gwapo naman ako kay Dark. Mas bango ako sa kanya. Mayaman din naman ako. Mahal ko naman siya. Pero bakit hindi niya pa rin ako magawang mahalin? I told her that I and Karen broke up before I went to Pangasinan. Nahirapan ako sasabihin sa kanya. Nahirapan ako na aminin sa kanya, pinagselosan ko siya. Tapos ang sasabihin lang niya ay, I believe you? Ano yun? Gaguhan? Ibinato niya ang hawak na bote sa sahig. Buti na lang carpeted ang sahig kaya hindi iyon nabasag. Napalatak si Johannes. Damn man, if this is what being in love looks like, I'm not gonna fall for anyone. This is scary shit. I mean, look at you. Iministra nito ang kamay sa kanya. You're a mess. I don't want to feel what you feel right now. A sly smile appeared on his lips. Johannes bud. Trust me when I say that you will find your match. I just found mine and just scared me like I am trust. Johannes remains. Hindi ako pusporo kaya wala akong kamatch. Anito at biglang sumeryos ang mukha nito. Anyway, ano bang sinasabi mo o ipinagtapat mo kay Rain? You are inside my car for more than 4 hours, Tyrone. Wala ka man nagawa sa 4 na oras na yon para sabihin sa kanya ang nanaramdaman mo kung ano man yan? Nagkibit balikat siya. I told her na nag-break na kami ni Karen. And then, you already told that man. Putol nito sa iba pa na itong sasabihin. Did you told her that you love her? Natigilan siya sa tanong nito at tumingin sa kaibigan. Do I have to say it? Halata man yata sinaakto ko na mahal ko siya. Hindi ba niya nakita yon? I broke up with Karen for her. Of course, I love her. Itinirik ni Johannes ang mga mata. Kaya naman pala. Anito na parang naiintindihan ang problema niya. You see, my man, ang mga babae gusto nila yung marinig mula sa bibig mo na mahal mo sila. At least, that's what my mom said. Akala ko ba actions speak louder than words? Gago ka pala eh. Johannes rolled her eyes.
Hindi manghuhula si Ryan, hindi rin niya kayang basahin ang laman ng isip mo. And yeah, action does speak louder than words, but not in every situation. Man, women need clarification. They need to hear those three magical words. When Yuhen said the magical, he rolled his eyes on the air. Kailangan mo sabihin kay Rana, mahal mo siya. Hindi na pinahuhula mo yung tao. At saka, there's nothing wrong with you. Ipinikit niya ang mga mata at nag-isip kung paano niya sasabihin kay Ryan na mahal niya ito. He couldn't just tell her. Kailangan niyang paghandaan na iyon. Hindi siya pwedeng pumalpak. Nakadepende sa sagot nito ang kaligayahan niya. And then an idea popped in his mind. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang pinsan niya sa ina. Hey Valerian, it's me, Tyron. Aniya nang sagutin nito ang tawag. Can you do me a favor? Sure cousin, ani ng baritonong boses sa kabilang linya. But you have to invest 10 million in my company for me to do that favor. He grunted. Fine, ready the contract. Ani nang nailing-iling. Mukhang pera ka talaga. Yes. Yes, I am. He paused. So, what's the favor? He opened his mouth to speak. I want you to... Gabi nang makauwi na si Rain sa Pangasinan. Babuti na lang at gising pa ang mga tao sa loob ng bahay. Noong nakapasok siya sa loob ng bahay, sinalubong siya ng kanyang mami. Kumusta ang lakad mo? Akala ko bukas ka pa uuwi. Anito. I changed my mind kaya umuwi ako. Aniya. Palpak ang lakad ko, mami. Doon daw dapat sa Canada i-process ang insurance ni daddy. Mahihirapan daw kasi sila sa mga papers dahil kailangan daw na ang original copy ng policy na sa branch nila sa Canada at ilang araw ang bibilangan para maipadala yon dito sa Philippines. Kukulangin daw tayo ng oras. Naipa-reschedule ko na yung flight natin. Bukas na yon. Okay, mag-good na kayo kay Marian ngayon pa lang. Nakangiting wika nito. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, punta ka lang sa kusina. Tinarahan ka ng pagkain ng tita Marian mo. Hindi po ako nagugutom. Magpapahinga na lang po ako. O sige, rest well, sweetie. Tumango siya at tinungo ang kwarto niya sa third floor. Nang makapasok siya sa silid, dumiretso siya sa banyo at nag-half bath. Habang nasa ilalim siya ng shower, narinig niyang bumukas at sara ang pinto ng silid niya. Sa isipin nga, baka ang ina niya iyon ay hindi niya iyon pinansin. Then the moment later, the door in the bathroom opened. Show a naked Tyron. Tyron! Napatalon siya sa sobrang gulat na makita ang hubad na binata. Lumabas ka nga, ani niya sabay takip sa masisilang parte ng katawan niya. Hindi niya alam na bumalik pala sa Pangasinan ang binata. She thought that he would stay in Manila. Tyron did not listen to her. He advanced towards her with a dark, menacing stance. When he reached her, nilukamos nito ng halik ang mga labi niya. She stilled. She froze. She just stood like a statue as Tyron roughly claimed her mouth. God, I miss his kisses. Bulong ng puso niya, kaya naman ginawa niya ay inaasam ng puso niya, tinugon niya ang halik nito. Rain wrapped her arms around Tyron's neck and kissed him back with equal passion and ferocity. She felt him tense up, but a second later, he pinned her in the bathroom tile and then he dragged down his lips to her bare breast. Napapikit siya nang maramdamang marahang minasahe nito ang dibdib niya, samantala ang bibig nito ay abala sa nipples niya. Hinihingal na tumingin sa kanya si Tyron. Isang munting ngiti ang kumawala sa mga labi nito. It's amazing. You're amazing. Matipid siyang ngumiti. It's mind-blowing. You're welcome, sweetheart. Anito na nakangiti at pinangko siya patungo sa ilalim ng shower.
Let me bath you, Rhine. Tango lang ang sinagot niya. Ang mga kamay nito ay nag-uumpisa na namang nangulikot sa masisilang parte ng katawan niya. After he bathed her, tinuyo ni Tyron ang basa niyang katawan at buhok. Kapag kuwan ay pinangko siya nito at inihiga sa malambot na kama nang wala man lang saplot ni isa. Tyron. Tumagilid siya ng higa paharap dito na nakahiga sa tabi niya. Let's talk about us. Shh. He hushed her. Let's talk about us tomorrow. Mabilis siya nitong kinaibabawan at nawara ng halik ang kaliwang nipple niya at matiim na tumitig sa mga mata niya. Tonight, I will ravish you. I will ravish you until there's no left of you but me.